Ang bansa ko'y punong-puno ng wika, mga wikang binuo ng iba't ibang katutubong salita. Ako na pinagtibay at binuo ng iba't ibang katutubong salita. Ako na pinagtibay at binuo mula noon. Pagkakaisa at pagkakaunawa ng aking misyon. Sa panahon ngayon, tila ako'y nasa hangin na lang umaasa. Sa pag-ihip ay iyong maramdaman ng presensya. Aking layunin, kayo'y magkaisa. Pagdaman ang kaunlaran, sa wika ay manhid na. Maraming wika ang umuusbong at umuunlad. Mga wikang sa inyo'y patok at lumalaganap. Mga wikang binuo sa mapaglarong isipan. Mga wikang tumataklob sa aking katauhan. Minsan naiisip ko, paano naman ako? Iniisip kong isinasa puso o nasa isip pa ba nila ako? Napakaraming wika pero ako ang pinili ng bansa. Pero bakit hindi ko dama na ako'y gusto nila? Siguro ito na ang oras para ako'y muling magpakilala. Ako nga pala ang wikang itinatag tungo sa pagkakaisa. Wikang layunin magbuklod at magkaunawaan ang bawat isa. Wikang sumasalalim sa maunlad nating kultura. Ako, wikang Pilipino, siguro ito na ang oras para muling ako yung pagpakilala. Ako nga pala ang wikang tinatag tungo sa pagkakaisa. Wikang layunin magbuklod at magkaunawaan ang bawat isa. Wikang sumasalalim sa maunlad nating kultura. Ako, wikang Pilipino, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ano ang kahalagahan ng wikang Pilipino? Ang wikang Filipino ang siyang daan upang magkaintindihan ng bawat isa. Mahalaga ang wikang Pilipino upang makapagbahagi ng karunungan sa bawat isa. Upang magkaroon ng mga na pagtalastasan ng bawat isa at makabahagi ng karunungan sa ating lahat. Mahalaga ang wikang Pilipino sapagkat ito ang pambansang wika ng Pilipinas. Para sa akin, ang wikang ito ang nagbibigay daan upang makipag-ugnayan at makipagtalakayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang wikang Pilipino ay isa rin sumisipulo ng kulturang Pilipino na kung sino ang pananampalataya. Mahalaga ang wikang Pilipino upang magkaroon ng kaalaman at wastong pananaliksik tungkol sa kasaysayan ng bansa. Kahalagahan ng wikang Pilipino ay pwedeng gamitin pang akademiko, ng politika, negosyo at kapang mga lumayo. Mahalaga ang wikang Pilipino sa buhay natin, pati na rin sa kolehiyo dahil ang wikang Pilipino ay gumagawa ng alaala na tila di mawawala sa mga isipan natin. Mahalaga ang wikang Pilipino sapagkat isa ito sa kayamanang natanggap mula pa sa ating mga ninuno. Pagsasadula. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapaunlad ang wikang Pilipino? Bilang isang mag-aaral, maaari kong mapaunlad ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa paggamit nito, pagbabasa at pagsusulat ng akda sa wikang Pilipino at pakikilaw sa mga proyekto at aktibidad na nagpapalaganap ng kultura at pagpapalaga sa wikang ito. Upang maipabuti ang iyong kahusayan sa wikang Pilipino, magbasa ng mga libro, gumamit ng gramatika at bokabularyo, magsulat ng sanaysay, maggamit ng teknolohiya, makipag-usap, dumalo sa mga seminar, at gamitin ito sa lahat ng proseso ng buhay. Bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nilalaman sa social media na naghihikayat at nagpapaalam sa mga Pilipino na pahalagahan ang wikang Pilipino, maaari kong gamitin ang platapormang iyon upang itaguyod ang wikang Pilipino. Maipapakita kong mahal ko ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit at pagbibigkas ng mga tula, pag-aaral at pag-oobserba sa mga salitang kailalim. Ang pagbigay halaga ng wikang Pilipino ay isang madaling paraan ng pagpapaunlad ng ating sarili. Sa akin, may papakita ko ang pagmamahal ko sa wikang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ito sa lahat ng oras, ipagmalaki at pagyabungin sa buong mundo. Bilang isang kabataan, may papakita ko ang pagmamahal sa ating wikang pagbansa sa magigitan ng pagpapayaman ng ating kalaman tungkol sa wikang Pilipino. Isang mag-aaral, mapapaunlad dito ang ating naturang Pilipino sa gamit ng mga wikang Pilipino.
Sa pamamagitan ng paggamit nito ay mas maisa sa loob ng akda na naroon sa mga salita. May mga bagay-bagay sa pagkamatay ni Rizal na inilihim sa atin. Mga kwentong hindi na isama sa mga libro sa paaralan. Kabilang na dito ang katotohanan sa kung sino talaga ang pumatay kay Rizal at kung ano ang kanyang huling habilin. Taon-taon tuwing Disyembre 30, ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Rizal. Bawat munisipyo, city hall, kahit mga barangay na may programang inaalala ang kabayanihan ng kinikilala nating pambansang bayani. Simbolo ito na hindi natin nakakalimutan ang kanyang pagkamatay, na isa sa mga naging daan upang tayo ay maging malaya. Ngunit, ano ba talaga ang gusto ni Rizal na mangyari pagkatapos niyang mamatay? Meron kaya siyang huling habilin? Ang bago natin pag-usapan ng kahilingan ni Rizal, balikan muna natin ang huling sandali niya sa Port Santiago. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dila, ang di magnasang Ika-26 ng Disyembre taong 1896, nilitis ni Rizal at napatunayang guilty sa salang pagsisimula ng revolusyon at pagtraidor sa Espanya. Ito ay may uugnay natin sa mga librong isinulat niya, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Disyembre 29, alas 6 ng umaga, binasa sa kanya ni Kapitan Rafael Dominguez ang kanyang death sentence. Sa oras na ito, sigurado na ang kanyang kamatayan, ngunit nananatili pa rin siyang kalmado. Bandang alas 7 ng umaga, inilipat na si Rizal sa kanyang death cell. Ito ang huling selda bago siya patayin. Sa kanyang death cell ay binisita siya ng Spanish official, dating mga guro at mga pare. Sa oras ding ito, sinasabing nagretract o binawi niya ang mga masasamang sinabi laban sa samahang Katoliko sa pamamagitan ng pagsusulat, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito napapatunayan. bayan pa kayang sakdal dila, ang di magnasang makaalam. Noong 28 Disyembre naman, isang araw bago matanggap ni Rizal ang hatol sa kanyang kamatayan, kanyang ina at mga kapatid na babae ay sinubukan pang makipag-usap sa Gobernador Generalismo ng Pilipinas. Ngunit hindi sila pinayagang makipagnegosasyon dito. Kaya noong Disyembre 29, tinanggap na lamang nila ang kapalaran ni Rizal. Ang bayan kong Pilipinas. At sa huling pagkakataon ay binisita siya sa death cell. Dito na rin sasabihin ni Rizal ang kanyang huling habilin. Paano? Ang mga huling oras ni Rizal sa kanyang kulungan ay ginamit niya upang magsulat. Dito niya isinulat ang tulang Mi Ultimo Adios o huling paalam na may misteryong mensahe na nakatago nung kinausap niya si Trinidad. Binigyan niya ito ng isang lampara at ibinulong sa wikang Ingles na mayroon itong laman. Alas 7 ng umaga, ika-30 ng Disyembre taong 1896, naglakad si Rizal sa gitna ng Bagong Bayan. Nakatalikod si Rizal sa firing squad at ito ang nakakapangilabot dahil ang firing squad daw na ito ay kinabibilangan ng mga Pilipino. Ayon sa mga kwento,
Hindi talaga mga Kastila, kundi Pilipino ang bumaril kay Rizal. Bakit nila ito ginagawa? Ito ay dahil nakataya din ang buhay nila. Sa likod nila ay ang mga Kastilang sundalo na handa silang barilin. Kung hindi nila babarilin si Rizal, ginawa nila ito para magmukhang malinis ang kamay nila sa pagkamatay ni Rizal. Pero kahit Pilipino ang bumaril, mga Espanyol pa rin na nagturo na patayin si Rizal. Ninais daw ni Rizal na harapin ang firing squad dahil malinis ang kanyang konsensya. Ngunit hindi siya pinayagan, kaya nakatalikod siya noong binaril. Bago tuluyang mamatay, ay sinabi ang mga salitang consumatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na. Noong tinamaan na siya ng bala, ay sinubukan pa niyang harapin ang mga bumaril sa kanya. Kaya bumagsak siyang nakatihaya at doon na nga nagwakas ang buhay ni Rizal. Bayan pa kayang sakdal sila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking alika, makita kang sakdal laya. Pilipino! Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mong pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang ibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging